Good morning. And nga 2 days nang nakababad yung tubig diyan sa sa tangke. Kahapon dumating na rin yung mga order ko from Lazada. Ito, submersible pump, overhead filter, tsaka tong ceramic stones. Dapat kahapon ko pa isi-set up to, kaso nung isi-set up ko na mga bandang hapon, nagyaya yung nanay ko magsimba. So, nagsimba na lang muna kami, syempre. Kaya lang pag uwi ko naman tinamad na akong mag-set up. Ngayon na lang. Ano ba ngayon? August 5. August 5 ngayon. Actually, huling nakapag-set up ako ng aquarium. Siguro mga 2018, yung pinakahuling may alaga ako na aquatic. So 6 years na yon ago. Medyo nanibago na nga ako kasi pag nagbabasa ako ng mga ng mga post sa mga groups ng crayfish, may mga nagpo-post doon, namatayan sila ng crayfish. Ano daw kaya ang cost ng pagkamatay? May mga nagko-comment, sinasabi nila siguro yung aerator mo or siguro wala kang aerator, mga ganon. Sabi ko, hala, ano yung aerator? Kasi way back, lalo na nung bata pa ako, pag pupunta akong pet shop, pag magsiset up ako ng aquarium, sasabihin ko lang, may oxygen ba kayo dyan, kuya? Tapos bibigyan na ako ng air pump. Matic yun, air pump. Tapos nung huli rin, nung setup ko 100 gallons, ganyan-ganyan yung itsura nun, gawin mo lang dalawa, kulay blue din. Ganun lang din, oxygen, o kaya itong submersible pump, tsaka overhead filter. Kaya naguluhan ako nung may nabasa akong aerator. Sabi ko, hala, ano kaya yung aerator? Ni-research ko, yun pala yun. Siguro mas tamang term nga talaga yung aerator na air. Tama ba? Yun kasi pagkakaintindi ko, aerator. So medyo gumamit pa talaga ako ng Google para malaman ko kung ano yung aerator na yun. Siya pala yung oxygen nung time ko kasi medyo matanda na tayo. Syempre ang naabutan talaga natin yung mga oxygen na term. May oxygen ba kayo dyan, kuya? Wala pang ang air pump nun eh. Ang term talaga noon namin dati kasi batang 90s ako, oxygen talaga. Pero ang tinutukoy namin, aerator. Yun pala yun. Yun na yung term na ginagamit pala ngayon. So ayan, nasi-set up ko to mamaya. Yun nga, 2 days na yung tubig dito. Gusto ko sana nung una pa lang mag-circulate na yung tubig dyan. Kaya lang medyo natagalan dumating tong submersible pump ko. Tapos magdi-DIY lang ako mamaya. Siguro ito gagawin ko, nakapatong to dito. Pag ganito o kaya pag ganito, bahala na mamaya. Tapos dito nakalagay yung wool. Tapos dito ko lalagay yung ceramic. Yan, papatong ko dito. Kasi dati nung naka 100 gallons ako, ang overhead filter ko noon, parang baunan. Mga ganyan kalaking baunan, pero may takip. Mas mataas ng konting-konti dyan. 3 ganyan yata. Una, syempre, wool pa rin. Tapos ceramic. Tapos meron pang di ko na matandaan. Tapos ganun din, submersible pump. Aakyat siya doon. Babagsak siya for filtration. Tapos meron akong aerator, NOx. Oxygen, air pump na 2 hose. Tapos meron ako ditong airstone na pabilog. 2 yon. Kasi 100 gallons yun. Mahaba yun. So, doblehin mo yan. Mga ganyan. Isang airstone doon na flat na malaki. Tsaka dito sa kabila. Pero yun yung arwana yung alaga ko. Tapos may mga kasama siyang ibang isda. So, andun sa taas pa rin yung mga crayfish, pupuntahan ko mamaya, lilinisin ko na rin, tapos siguro mamaya pupunta akong bayan, bibili ako ng isda, pero isang isda lang, pang testing lang dyan sa tubig. Ayoko naman na feeling ko okay na yung circulation, tapos i-acclimate ko na yung crayfish accumulation kasi nung una acclimate pala, i-acclimate ko na yung crayfish after 15 to 20 minutes, ilagay ko. Ayoko nang ganun kasi baka mamaya may sablay sa tubig ko, mamatayan ako. So gagawin ko, bibili muna ako ng isang isda sa pet shop dyan sa bayan. Siguro yung pinakamura lang syempre, pero yung ayoko ng mga hindi maselan kasi alam ko yung mga gapi hindi maselan masyado sa tubig yan Gusto ko yung medyo maselan para makita ko kung mamamatay siya dyan o goods naman siya. So, set up muna ako. Eto, parang ganito yung gagawin kong layout, Actually, DIY lang to. Etong na to, tawag dito, container na to, nakita ko lang to sa baba namin. Matagal na yan Tignan mo, may sunog na nga. Hinugasan ko lang maigi. Tapos, etong mga bakal na to, nahanap ko lang dito sa bahay. Ito yung mga yung mga pagbibili ka sa mga Lazada o Shopee ng mga cabinet or yung mga patungan, yan yung mga materials napapadala sa'yo. Ito ang dami Gusto ko nga sanang gawa ng frame, kaya lang parang negative sa naiisip ko. Sa mga gustong mag-DIY sa inyo dyan, baka may mga ganito kayong materyales sa bahay nyo, huwag nyo itatapon. Kunyari may mga cabinet kayo na yung mga ganito, yan yung rack na ganito, ganito yan pero ito pang mga sapatos, yung mga ganon, or pang display, yun, huwag nyo itatapon pag nasiraan na kayo ng ganito. Yan, nabasag may mga ganito ng binili nyo. Itabi nyo lang yung mga tube, baka sakali magamit nyo rin Tapos dito nga dito nakalagay yung submersible pump. Tapos yung hose aakyat dito syempre. Tatapon dito sa wool para sa filtration ng tubig. Tapos babagsak naman yan. Ayun, may butas Babagsak naman yan dito sa paglalagyan ko ng ceramic. Ito naman bubutasan ko na lang dito siguro bandang taas para mapupuno muna yung tubig dito para mako-cover up niya yung ceramic kasi na ba yun? Ayan sa ilalim. Tapos ibabagsak niya ngayon sa tangke yung tubig. Malinis na tapos may mga good bacteria pa dahil sa ceramic. Ewan ko kung
kung tama yun Yun kasi yung alam ko noon pag ceramic babahayan siya ng mga good bacteria para sa water. Ganun lang yung magiging cycle niya. Linis, tapon, hanggang bagsak dun. Tapos itong mga bakal na to, puputulan ko lang to. Sasaktuhin ko yung dulot-dulo. Meron akong nakita ron, kaya lang medyo maigsi. Wala dito, hanggang dito lang siya. Paano kung natulak, di nahulog lahat yun, diba? Mas maganda na yung ganito, kahit matulak yan, pader na kaagad dun. Hindi mababagsak sa loob. Tapos, dahil sa wala akong tie wrap, wala rin akong alambre, ito na lang gagamitin ko. Wire to, yung wire na makakapal yung laman. Ito yung ginagamit sa sa mga wire na mula rin sa labas. Mula sa labas ng bahay. Kasi nasa labas ng bahay namin to dati, nung sa kabilang bahay pa kami. Mula poste, papasok dito sa breaker ng bahay nyo. Yan, ito yun, itong kable to. Makapal talaga to. Para siyang alambre, pero malambot siya kumpara mo sa alambre. Mas maganda lang tong panali kasi syempre hindi naman to kinakalawang dahil tanso nga to. Tsaka mas bendable siya kumpara mo sa alambre. Ayun, ayoko nang bumili ng tie wrap, ayoko nang lumabas, tinatamad ako. Gusto ko lahat DIY. Babalatan ko lang to. Tas yun na. Let's go! Bale, itong tubig sa tank ko ngayon, 7 inches lang siya. Sinukat ko yan, 7 inches. So, hindi ko to magagamit. Pero gusto kong gamitin tong dulo Ilalagay ko dito. Yun nga lang, hindi kasi papasok tong dulo na to. Detachable yan. Ito, hindi papasok dito. Maluwag. Ito, maliit yung tube neto para dito. So, ang initial plan ko, putulin tong mahaba na to. Kasi adjustable yan Ayun Kaya lang, ito naman, sukat naman siya dito sa dulo. Itong outer layer, sukat siya dito. So, kung puputulin ko yan, kahit maputol ko yan, so sobra pa rin siya sa 7 inches. Gusto ko kasi itong submersible pump nakalubog sa tubig para matagal mag-overheat. Ayan, nakalubog. So, kung sakto lang siya Kaya ang gagawin ko na lang, ito mismo, lalagyan ko ng interior dito sa gilid. May interior naman ako. Saan na ba yun? Ito, interior, ewan ko. Hiningi ko lang to Gogomahan ko dito, tapos isasalpa ko dito. Pero bago yun, testingin ko muna kung gumagana to. Kasi nung binili ko to sa Lazada, hindi ko pa na-testing. Teka lang. Ayan, gumagana naman siya, testing ko. Kaya naman yan ng mataas. Pero siguro mahihirapan siya pag mataas na nga. Mahihirapan. Paano kayo gagawin ko? Bahala na. Didiskartehan ko na lang mamaya para umagos yung tubig. 15 watts lang kasi to. Mga ganyang bagsakan ng tubig, okay na yan para makagawa ng oxygen sa ilalim. Eto pala, ginawa ko na rin to dati nung ganito yung submersible pump ko. Dati kasi ang submersible pump, hindi ganito yung layout. Ganito yung katawan, pero ito, nandito sa baba. Dalawa siya, isa dito, tas isa dito. Parehas bumubuga ng tubig yon. Ito, ang purpose nito, pag nilagyan mo to ng hose, bubuga siya ng tubig dito, plus merong kasamang hangin. Para lumakas na lang yung buga niya dito sa taas, sasaraduhan ko na lang to, tsaka to. Para walang makalabas sa tubig, para lahat ng tubig dito. Kasi dati, nung ang layout pa neto dito, tsaka dito, sinasaraduhan ko yung isa dyan. Either dito, o kaya yung dito sa gilid. Ganun na lang gagawin ko dito, saraduhan ko to. Para mas malakas yung tapon ng tubig dito sa taas. Ayan, masikip na siya. Nilagyan ko ng interior. Ganda na. Pwede na to. Para nakasayad sa salamin to, sa sahig niyan. Yung pinakababa nito, nakapatong. Tapos nakalubog to. May sobra pang konting tubig. Goods na yan. Tatakpan ko na lang to. Ayan si Blue. Hi Blue. Ngayon, aalisin ko na tong pantakip kasi nag-molt nga nung nakaraan yung isa pang babae dito. So, nilagay ko lang siya dyan para hindi siya maistorbo nung dalawa. Tapos yung exoskeleton niya nandyan din. Malamang kinain niya na yun. Wala na. O baka nasa loob ng tubo. Ang dumi, Actually, araw-araw ko tong nililinisan. Tapos, yung hose, hihigupin mo. Tapos, lilinisin mo yung surroundings. Mga 50% niyan, nililinis ko. Yung tubig, 50% inaalis ko yung tubig. Kasama yung mga dumi. Tapos, meron naman ako nakareserva dito sa baba na tubig din. Siguro mga 4 days na yan. Yan yung inuutik-utik kong nilalagay dyan. Mamaya ako na to lilinisin. Bale, ayusin ko muna yung ginagawa ko sa baba. Siguro bigyan ko muna ng pagkain para mamaya isang linisan na lang. Kasi pag kumain to mga to, magkakalat na naman Itong pellets ko, ewan ko kung ano to Hindi ko alam kung PO1, PO2. Basta stag nakalagay ron sa poultry supply. Sabi ko, anong pinakamahal nyo na pellet? Ito raw. Nasa 44 pesos isang kilo. Kalahating kilo lang binili ko. Good pa naman yung tubig ko. Walang kabula-bula yan. Galing lang dito sa aerator. Wow, aerator. Dating oxygen. Actually, kahit hindi ko lagyan ng aerator to, buhay ito kasi baba lang ng tubig Kaya lang nilagyan ko lang kasi sayang naman bili ko dito sa Shopee. Kaya Lazada pala, nasa 100 plus lang yan. Ay hindi, nasa 70 pesos lang yan, 69. Pero hindi kasama hose, tsaka airstone, tsaka ceramic. Eto, nagawa ko ng bale, tinalian ko ng ng tanso. Yung tansong pinakita ko kanina. Tapos, isasabit ko to pa ganito. Sa ibabaw ko na nilagay para sayang yung lalim Kasi kung dito ko sa ilalim ilalagay itong tubo, mas aangat pa to. Tapos, itong filter, tag dito. Submersible pump, nilagyan ko ng goma, ayan ito. Tsaka to. Interior din yan, inalis ko to.
Ang hirap lagyan nito, liit kaya hinila ko muna. Naaalis pala siya. Tapos kagabi yung nanay ko nga nag-chat sa akin. Sabi niya, Kiko, kailan mo ba ilalagay yung crayfish mo dun sa aquarium mo? Tawagin mo ako pag ilalagay mo na. Kasi si mama, alam mo naman yun, may mga dasal yun talaga. Tsaka every time naman sinasama namin si Lord sa mga ginagawa namin. So magpe-pray daw kami habang ilalagay yung isda dito. May timing siya. Bahala na si mama dun. Basta gagawin ko ito muna. Tapos syempre, kasama si Lord. Gusto ko din sana talaga ito. Ito kasi yung nandito, di ba? Nakalagay dito to eh. Gusto ko ilagay ito dito sana. Yan, nakakabit dyan. Kaso, wala naman akong ganitong extra. Ito. Yan, yun tumalsik. Ito. Isa lang yung kasama dito. So, pwede ko sanang gawin. Butasin ko to. Tapos ilagay ko to dito. Tapos i-glue gun. Kaya lang, iniisip ko naman pagka sakali lang hindi naman sigurado. Baka kasi, kunyari accidentally nalagyan to ng kalat. Medyo malaki. Pumasok dito at bumara. Mahirapan ako linisin to. Ewan ko lang kung nabubuksan to. Titignan ko muna kung nabubuksan to, ikakabit ko na to dito permanente. Para sakali mang mapasukan ng dumi to at nabarahan tong mga maliliit, pwede kong alisin to. Tapos susuksukin ko na lang dito. Testingin ko, bubutasin ko na lang to muna. Or bubuksan ko muna. Ayan, naalis pala. Yun, naalis siya. So, ito na nga ilalagay ko dito malamang. Kaya butasan ko muna. Tapos glue gun. Eto, nalagay ko na nga pala, binutasan ko siya. Bale, hindi ko nalalagyan ng glue gun, glue stick, glue gun. Kasi sakto naman yung pagkakabutas ko sa kanya, masikip. Tapos nilagyan ko na lang din ng ganyan para hindi lumulundo, hindi bumababa yung stick para Mark Anthony pa rin yung tindigan. Ayan, sakto yan eh. Tinesting ko na kanina. Lalagyan ko na ito mamaya ng ceramic, tapos papaikutin ko na yung tubig. Eto pala yung hose, nilagyan ko rin ng tanso. Ayan Kasi sa experience ko, madalas maalis to eh. Siguro mga ilang araw o linggo, nakakalas, balik ka ng balik. Pinix ko muna, madali naman tanggalin yan, putulin mo lang to. O luwagan mo lang, tanggalin mo na kung kailangan mo magpalit ng hose, diba? Eto yung mga ceramic, hinugasan ko muna to maigi bago ko i-transfer dito sa parang pagong. Kasi ewan ko kung tama yun may mga powder pa yan eh. Hahalo siya sa tubig yung pag hindi mo siya hinugasan. So medyo lalabo yung tubig mo sa tank. Hindi ko alam kung tama yun, pero ayoko kasi ng ganun eh. Eto, tapos na maglilinis na lang ako ng mga kalat ko dito. Ayan, yung mga ceramic, hiniga ko na lang para yung flow ng tubig from dito at labas doon, kakalat na siya dyan. Ewan ko kung maging effective yun, basta ganun na lang ginawa ko. Ayan, testing natin. Gagawa pa ako ng extension cable para dito. Yon, gumana naman. Sakto lang yung tubig niya. Dito lang naman mapupuno yung kalat niya. Hindi naman naabot dito yun. Tapos yun, nalabas yung tubig sa baba. Hindi rin ganun karami. Feeling ko sakto lang yung pag napuno. Ayan, hintayin ko lang umabot dito sa tubo para bumaba naman siya doon. Yan, ganyan lang yung sistema. From submersible pump, paakyat ng overhead filter, bagsak ng ceramic, tapos labas dyan. Feeling ko hindi naman maglilik yan. Kahit naman maglik yan, sa baba pa rin ang tapon yan. Kasi nga hindi ko na nilagyan ng glue gun to. Feeling ko hindi naman mag-overflow yan. Lalabas din dito yan. Meron na nga Kaya lang hindi pa siya umabot sa dulo kasi hindi pa napupuno. Pero feeling ko hindi na mapupuno yan kasi mabagal din to Hindi ganun kalakas yung yung tapo ng tubig niya Sakto lang. Parang wala siyang nagagawang bubbles masyado. Pero meron naman Yung iba wala pang natulo. Hindi ko lang talaga sure kung mag-overflow to kasi pag nag-overflow to, bubutasan ko pa yan. Lalagyan ko pa ng hose dito na maliit. Pero testingin ko muna. Basta hindi lang siya tumapon dito sa may sunog. Goods na yan. Ayan, goods naman. Lahat naman ng butas may gumagana na. Bagsak siya dyan sa tangke. Mamaya siguro bibili ako ng isang isda tapos ilalagay ko rito. Hayaan ko lang siyang lumangoy-langoy. Kung mabubuhay siya hanggang gabi, ibig sabihin maganda yung tubig. Pag namatay, palitan ko lahat ng tubig niyan. Ayun, tapos na yung tank. Bale, nag-DIY nga ako ng ceramic tray. Tapos nakapag-DIY din ako ng light stand dito. Ito yung kinuhanan ko kanina na na tira-tira. Yung itatapon na lang sana. Yan, ginawan ko ng ilaw. Syempre may on and off dito sa taas. Ayan. Okay naman, maganda naman. Mamaya bibili ako sa bayan ng isda. Isang peraso lang, tapos lalagay ko dyan. Maya ang init pa Eto, bumili muna ako ng Glow Tetra sa pet shop dyan sa bayan. I-acclimate ko muna to, tapos ilalagay ko sa tank. Pag to nabuhay hanggang bukas, goods na yung tubig ko siguro. Pwede ko nang lagay yung crayfish. Acclimate ko lang ng mga 15 minutes. Ayan, pinakawalan ko na ng mga after 15 minutes para ma-acclimate niya yung tubig. Malikot naman siya. Ito rin, malikot. Iyak ng iyak. Wow! Observe ko yan hanggang bukas, ha? Oo na. Sige, bukas na lang.